Isang mapayapang araw sa inyo, mga kahinahon. Ako po si Mia at salamat sa muli ninyong pagsama sa ating munting espasyo. Dito, ang bawat kwento ay isang paanyaya para damhin ang tibok ng puso. Sabi nila, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang ibigay ang lahat sa maling tao. Paano kung ang mismong pamilyang pinagsilbihan mo ang siyang walang awang dudurog sa iyo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Teresa. Palamuti. Ang isang salitang iyon, binitawan sa gitna ng malakas na tawanan at masayang tugtugan, ay parang isang matulis na yelo na tumusok sa dibdib ni Teresa. Isa ka lang palamuti sa bahay na ito, Teresa. Ang boses ay kay Doña Imelda, ang kanyang biyanan. Malamig, matigas, at walang bahid ng aanumang emosyon. Tumahimik ang lahat. Ang mga bisita na kanina lang ay masayang nag-iinuman sa grandiosong hardin para sa tao ng fiesta, ngayon ay nakatingin lahat sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa, ng tsismis, ng paghuhusga. Naramdaman ni Teresa na parang umikot ang buong paligid. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ay biglang nanlabo. Ang mga kamay niya na ilang araw nagpagod para maging perpekto ang handaan na ito ay nanlamig sa kanyang tagiliran. Automatikong napalingon ang mga mata niya sa kanyang asawa, kay Ricardo. Nakita niya ito, nakatayo sa tabi ng kanyang ina. At sa tabi nito ay may isang babaeng bata, maganda, na nakakapit sa braso nito na para bang pag-aari niya ito. Hindi nagsasalita si Ricardo, hindi man lang siya tinitingnan. Ang mga mata nito ay nakatungo sa mamahaling damuhan na tinatapakan nito. Rick, halos pabulong na tawag ni Teresa. Ang boses niya ay basag, nagmamakaawa. Isang salita lang mula sa kanya. Isang pagtatanggol lang. Iyon lang ang kailangan niya. Pero wala. Umalis ka na. Utos ni Doña Imelda. 2 security guard ang lumapit sa kanya. Hindi sila marahas, pero ang kanilang presensya ay isang sampal, isang kahihiyan. Inilalaan ko ang 10 taon ng buhay ko sa inyo. Sabi ni Teresa, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Pinagsilbihan ko kayo. At tapos na ang serbisyo mo, putol ni Doña Imelda. Wala ka ng silbi dito. Ang pamilyang ito ay kailangan ng isang tagapagmana, hindi isang katulong na may titulo. Ang bawat salita ay isang dagok. Sa harap ng mga kaibigan nila, ng mga kapitbahay, ng buong barangay, ang hiya. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumalot sa kanya. Halos hindi na siya makahinga. Dahan-dahan siyang hinawakan ng mga gwardiya sa braso. Ang paghawak ay magalang, pero para kay Teresa, ito'y isang paghatak papalayo sa buhay na kanyang binuo. Habang dinadaan siya sa gitna ng mga bisita, ang tanging nagawa niya ay isiksik ang sarili. Ang kanyang kamay ay mahigpit na napahawak sa luma niyang handbag. Ang gasgas na katad nito ang tanging pamilyar na bagay sa mundong gumuho sa isang iglap. Dinaanan niya ang hardin na siya mismo ang nag-alaga. Ang mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Ang lahat ng sulok ng bahay na yon ay may bakas ng kanyang pagod at pagmamahal. Pag-ibig na ngayon ay isinuka at tinapakan. Pagdating sa malaking bakal na tarangkahan, binitawan siya ng mga gwardiya. Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ito sa kanyang likuran. Ang tunog na yon ang nagsilbing tuldok sa kabanata ng buhay niya bilang si Teresa de la Cruz Alvarez. Nakatayo lang siya doon, sa labas, sa kalsada, nakatingin sa saradong tarangkahan. Ang mga ilaw at tunog ng kasiyahan sa loob ay parang nanggagaling na sa ibang mundo. Kasabay ng pagpatak ng una at mainit na luha sa kanyang pisngi ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Wala siyang payong, wala siyang pera, wala siyang pupuntahan. Ang malakas na kalabog ng isinarang tarangkahan ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Teresa. Mas malakas pa kaysa sa kulog na dumadagundong sa kalangitan. Basang-basa na siya sa ulan,
pero hindi niya ito alintana. Ang lamig na gumuguhit sa kanyang mga buto ay baliwala kumpara sa panlalamig na nararamdaman niya sa loob. Naglakad siya ng walang direksyon, ang mga paa niya ang nagdadala sa kanya, kung saan, habang ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan na parang mga multo sa gabi. Bawat mukha na nakikita niya sa loob ng mga sasakyang iyon ay tila ng huhusga, nakikiusyoso sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ang dating Senyora Teresa, ngayon ay parang isang basang sisiw na itinakwil sa sariling pugad. Ilang kanto mula sa Marangyang subdivision, sa isang masikip ngunit buhay na kalye, may isang maliit na ilaw na nagbigay pag-asa. Ito ay mula sa isang karinderya. Ang amoy ng nilulutong mainit na sabaw ay humatak sa kanya palapit, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pangakong init. Nakatayo siya sa labas, nag-aatubiling pumasok nang bumukas ang pinto. Isang may edad na babae na may suot na apron at nakatali ang buhok ang lumabas para magtapon ng basura. Natigilan ito nang makita siya. "Teresa, ikaw ba yan, iha?" Kilala ni Teresa ang boses, si Aling Nene, ang may-ari ng karinderya na madalas niyang orderan ng pagkain para sa mga katulong nila noon. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagtataka at mabilis itong napalitan ng pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Tumango lang siya at sa pagtangong iyon, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. "Diyos ko po!" Bulalas ni Aling Nene. Mabilis siyang hinawakan sa braso at hinila papasok. "Halika dito sa loob. Anong nangyari sa'yo? At nagpapaulan ka dyan?" Sa loob ng maliit na kusina, ramdam na ramdam ni Teresa ang init na nagmumula sa kalan. Amoy bawang, luya at pag-aaruga. Isinara ni Aling Nene ang pinto na para bang isinasara niya rin ang malupit na mundo sa labas. Kumuha ito ng malinis na tuwalya at isang lumang duster. "Hubarin mo yang basang damit mo at magpalit ka," mahinahong utos nito. Habang nagbibihis sa maliit na banyo, doon lang napansin ni Teresa ang kanyang itsura sa salamin. Ang buhok niya'y gusot, ang mukha niya'y namumutla, at ang mga mata niya'y puno ng sakit na hindi kayang itago. Paglabas niya, may isang tasa ng mainit na tsokolate na naghihintay sa kanya sa isang maliit na lamesa. Umupo si Teresa at nang hawakan niya ang mainit na tasa, gamit ang nanginginig niyang mga kamay, doon na bumigay ang lahat. Humikbi siya, isang mahinang hikbi na sinundan ng isa pa, hanggang sa ito'y naging isang malakas na hagulgol. Ibinuhos niya ang lahat, ang 10 taon ng pagsisilbi, ang sakit ng kataksilan, ang bigat ng kahihiyan, ang pait ng pagiging walang halaga. Hindi nagsalita si Aling Nene. Hinayaan niya lang si Teresa na umiyak, na ilabas ang lahat ng lason sa kanyang dibdib. Hinaplos nito ang kanyang likod. Isang haplos na puno ng pag-unawa. Isang haplos na nagsasabing, "Naiintindihan ko." Nang sa wakas, ay humupa na ang kanyang pag-iyak, at tanging mga hikbi na lang ang natira. Umupo si Aling Nene sa tapat niya. Hayop talaga ang matandang yun. Mahinang bulong ni Aling Nene na para bang sa sarili lang niya sinasabi. "Matagal ko nang naririnig sa mga delivery boy. May plano na daw talaga siyang palitan ka. Hindi ko lang akalain na ganito kawalang hiya ang gagawin niya." "Plano?" Ulit ni Teresa. Ang isang salitang iyon ay nagbigay ng panibagong patong ng sakit. Hindi ito nangyari dahil sa isang biglaang desisyon. Ito ay isang plano. Isang kalkuladong pagtatapon. Umiling si Aling Nene. "Huwag mo na munang isipin yan," sabi nito, puno ng awa. "Magpahinga ka muna. Dito ka na muna matulog sa kwarto ko. Maliit lang, pero tuyo at malinis." Dahil sa sobrang pagod ng katawan at puso, hindi na nakatanggi si Teresa. Hinayaan niya ang sarili na dalhin ni Aling Nene sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Pagkahiga niya sa simpleng banig, agad siyang nilamon ng kadiliman. Kinabukasan,
Nagising si Teresa sa tunog ng sandok na tumatama sa kawali at sa amoy ng sinangag. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang sakit ng ulo ay paalala ng lahat ng kanyang iniyak kagabi. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang dalawang tricycle driver na nagkakape sa isang lamesa. Ayaw niyang mapansin, ngunit narinig niya ang kanilang pinag-uusapan. Grabe, yung nangyari kay Ma'am Teresa kagabi. No? Sabi ng isa. Oo nga, sagot ng pangalawa. Kawawa naman. Ginawa ang lahat, tapos tinapon lang na parang basura. Kawawa. Ang salitang yon ay parang isang tatak na ipinako sa kanyang noo. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salita ni Doña Imelda. Mas malamig pa kaysa sa ulan kagabi. Ang kahihiyan ay hindi lang isang bangungot na nangyari sa isang gabi. Ito ay isang balita na kumalat na sa buong komunidad. Kawawa. Ang salitang iyon ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Teresa habang tinutulungan niya si Aling Nene na maghiwa ng mga gulay. Sa bawat pagbagsak ng kutsilyo sa sangkalan, naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Ang mga matang mapanghusga, ang kahihiyang idinulot sa kanya. Hija, dahan-dahan lang, sabi ni Aling Nene, na napansin ang madiin na paghiwa niya sa mga sibuyas. Baka masugatan ka. Pasensya na po, Aling Nene, sagot ni Teresa. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto ko lang pong makatulong. Hindi po pwedeng nakatira lang ako dito ng libre. Nakita ni Aling Nene ang determinasyon sa mga mata ni Teresa. Isang determinasyon na ipanganak mula sa kagustuhang patunayan na hindi siya isang pabigat, na hindi siya kawawa. Sige, sabi ng matanda na may maliit ng ngiti. Alam kong magaling kang magluto. Bakit hindi mo subukang lutuin yang adobo mo na laging kinukwento ng mga dati ninyong katulong? Sumunod si Teresa. Ang pagluluto ang tanging bagay na alam niyang kaya niyang gawin ng tama. Sa bawat paghalo niya sa kaserola, sa bawat pagbuhos ng tuyo at suka, unti-unti niyang naramdaman ang pagkalma. Ang kusina ang naging kanyang santuwaryo. Dito, ang halaga niya ay nasusukat sa sarap ng kanyang luto, hindi sa apelyidong dala-dala niya o sa laking mansyon na tinitirhan niya. Nang tanghalian, inilabas ni Aling Nene ang adobo ni Teresa. Isang construction worker na pagod ang umorder nito. Matapos ang ilang subo, bigla itong napatingin sa gawin ng kusina. Aling Nene, sinong nagluto ng adobo? Kakaiba ang sarap. Itinuro ni Aling Nene si Teresa na nahihiyang nakatayo sa isang sulok. Ngumiti ang lalaki. Ang sarap po ng luto niyo, ate. Pinakamalinamnam na adobong natikman ko. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Hindi ito pilit. Hindi ito pakitang tao. Isang totoong ngiti na nagmula sa isang lugar sa puso niya na akala niya ay namatay na. Isang simpleng papuri mula sa isang estranghero, pero para sa kanya, ito'y isang patunay na mayroon pa siyang halaga. Kinahapunan, habang nagpupunas si Teresa ng mga lamesa, isang pamilyar na tao ang pumasok sa karinderya. Si Mang Tony, ang family driver ng mga Alvarez. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at awa. Ma'am Teresa, sabi nito sa mahinang boses, iniiwasan ng kanyang mga mata. May iniabot itong isang puting sobre. Pinabibigay po ni Sir Ricardo. Tiningnan ni Teresa ang sobre. Payat. Halatang naglalaman ng kaunting pera. Isang allowance, isang bayad pinsala, isang pampatahimik. Biglang bumalik ang lahat ng sakit. Ang imahe ni Ricardo na tahimik na nakatayo habang dinudurog siya ng ina nito. Dahan-dahan, itinulak ni Teresa pabalik ang sobre. Pakisabi sa kanya, sabi ni Teresa. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit matatag. Hindi ko kailangan yan. Gulat na napatingin si Mang Tony sa kanya. Pero ma'am,
Hindi ko kailangan. Ulit niya. Tumalikod na si Teresa nang biglang may isang anino na tumakip sa sikat ng araw mula sa labas. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba si Doña Imelda. Nakaayos ito na parang pupunta sa isang importanteng pagpupulong, hindi sa isang simpleng karinderya. Ang kanyang mga mata ay matalim, malamig, at puno ng pagkamuhi habang sinusuri nito ang maliit na lugar. Huminto ang tingin niya kay Teresa. Hindi ito naparito para humingi ng tawad. Narinig ko na tinanggihan mo ang perang pinadala ko. Sabi ni Doña Imelda, ang boses ay hindi malakas, pero sapat na para marinig ng lahat. Huwag kang maging tanga, Teresa. Alamin mo kung saan ka lulugar. Napatayo si Aling Nene. Hawak ang isang sandok na parabang isang sandata. Doña Imelda, wala kang karapatang manggulo dito sa pamamahay ko. Pero hindi na tinag ang biyena ni Teresa. Ang tingin nito ay nanatiling nakapako sa kanya. Ang tapang mong tumanggi sa tulong na binibigay sa'yo, sabi ni Doña Imelda, may halong panunuya sa bawat salita. Saan nanggagaling ang kapal ng mukha mo, Teresa? Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Kung hindi dahil sa amin, baka hanggang ngayon ay naghihirap pa rin ang pamilya mo. Ang mga salitang yon ay tumama ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Biglang bumalik sa isip ni Teresa ang isang alaala. 10 taon na ang nakalipas. Nasa isang pampublikong ospital siya, umiiyak sa tabi ng kanyang inang may malubhang sakit sa puso. Wala silang pera para sa operasyon. Desperado na sila. At doon, dumating ang mga albayares na parang mga anghel. Sila ang nagbayad ng lahat. Naalala pa niya ang mga salita ng kanyang ina kay Doña Imelda. Habang buhay po naming tatanawing utang na loob ito sa inyo. Utang na loob. Isang utang na walang katumbas na pera. Isang utang na binayaran ni Teresa ng kanyang kaluluwa. Ang pagpapakasal niya kay Ricardo ay hindi lang dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa paniniwalang ito ang tamang paraan para suklian ang kabutihang loob na yon. Nabalik si Teresa sa kasalukuyan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Binayaran ko na po ang utang na yan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig, pero buo. Binayaran ko ng 10 taon ng buhay ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Doña Imelda. Pero bago pa ito makapagsalita muli, umalis na ito na parang isang reyna na, tapos nang kausapin ang kanyang alipin. Lumipas ang mga araw. Ang insidente ay naging usap-usapan, pero mas maraming customer ang dumating na curious sa tapang na ipinakita ni Teresa. Sa gitna ng mga bagong mukha, may isang lalaking naging pamilyar. Araw-araw, sa parehong oras, umuupo siya sa parehong lamesa sa sulok. Palagi siyang mag-isa, tahimik na kumakain, at laging nagbabasa ng libro. Isang hapon, habang nagliligpit si Teresa ng pinagkainan nito, nag-angat ito ng tingin. Masarap, gaya ng dati, sabi ng lalaki, na may ngiti sa mga mata. Salamat po, sir, sagot ni Teresa. I remember you from the parties, dagdag ng lalaki. You were always in the background, making sure everything was perfect. But no one seemed to notice. Natigilan si Teresa. May nakapansin pala sa kanya. Sa lahat ng taon na yon, akala niya ay isa lang siyang anin. Ako nga pala si Nathaniel, sabi ng lalaki. Inilahad ang kamay. Dr. Nathaniel. Nag-alinlangan si Teresa bago tinanggap ang kamay nito. Ang palad nito ay mainit at magalang ang hawak. Teresa po. Nice to formally meet you, Teresa, sabi ni Nathaniel. Alam ko kung gaano kakomplikado ang mga hiwalayan. I just want you to know that I admire your strength. Pagkatapos noon, umalis na si Nathaniel. Iniwan si Teresang tulala at may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Isang pakiramdam na may nakakakita sa tunay niyang pagkatao.
Kinagabihan, habang nagsasara na sila ni Aling Nene, may isang sulat na dumating galing sa isang kilalang law firm. Ang sobre ay makapal at pormal. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang mga salitang gumimbal sa kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Petition for annulment. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ay pormal nang humihiling sa batas na burahin ang kanilang 10 taong pagsasama na para bang isang pagkakamali. Ang mga salita sa papel ay parang mga langgam na gumagapang sa paningin ni Teresa. Psychological incapacity, irreconcilable differences, mga terminong legal na malamig at walang pakiramdam, ginagamit para burahin ang 10 taon ng kanyang pag-ibig, pag-aalaga at pagsasakripisyo. Hawak niya ang sobre na parang isang hatol ng kamatayan. Paano niya lalabanan ito? Ang mga Alvarez ay may pera, may impluwensya, may mga abogadong magagaling. Ano ang meron siya? Wala. Kahit pamasahe papunta sa korte, kailangan pa niyang pag-isipan. Anong sabi, iha? Tanong ni Aling Nene na nakita ang pamumutla sa kanyang muka. Ipinakita ni Teresa ang sulat. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat. Lalaban ka. Hindi pwedeng sila na lang ang laging tama. Paano po? Basag ang boses ni Teresa. Wala po akong pera para sa abogado. Alam nila yon. Kaya ganito na lang kadali para sa kanila. Natapak-tapakan ako. Ang pakiramdam ng pagiging ganap na walang kapangyarihan ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Para siyang isang maliit na bangka na sasagupain ng isang dambuhalang barko. Kinabukasan, habang naghahain si Teresa ng pananghalian, pumasok si Dr. Nathaniel. Napansin nito agad ang bigat sa kanyang mga mata. Okay ka lang, Teresa? Mahinahon nitong tanong. Hindi na napigilan ni Teresa. Umiling siya at isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. Ikinuwento niya ang tungkol sa annulment papers, ang kanyang takot, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Nakikinig lang si Nathaniel. Hindi ito nagsalita ng mga walang kwentang pampalubag loob. Hinintay niya itong matapos. May kilala akong abogado. Sabi ni Nathaniel nang sa wakas ay tuman si Teresa. Kaibigan ko. Magaling siya at may puso para sa mga taong tulad mo. Hayaan mo akong tawagan siya. Kinabukasan, dinala ni Nathaniel si Teresa sa isang maliit pero malinis na opisina sa Maynila. Ang abogadong sumalubong sa kanila ay isang babae, si Attorney Monica Reyes. Matikas ang tindig nito at matalas ang mga mata. Ipinakita ni Teresa ang mga papeles. Tahimik itong binasa ng abogado, ang muka ay seryoso. Standard procedure, sabi ni Attorney Reyes. Pero may kakaiba. Ang mga grounds na ginamit nila, masyadong perpekto ang pagkakasulat. It feels manufactured, dinesenyo para wala kang laban. Naramdaman ni Teresa na muling nanikip ang kanyang dibdib. Pero hindi ibig sabihin noon na susuko na tayo. Dagdag ng abogado at sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Isang nangiting puno ng tapang. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Teresa. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ang mga salitang yon, simple pero puno ng paninindigan, ay parang isang malakas na bisig na yumakap kay Teresa. Isang biglaang pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang maliit na silid, mas gumaan ang pakiramdam ni Teresa. Mayroon na siyang kakampi. Mayroon ng lalaban para sa kanya. Hindi pa tapos ang lahat. Biglang tumunog ang luma niyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng mahinang paghinga. Hello? Sino to? Ulit ni Teresa. Isang nanginginig at pabulong na boses ng babae ang sumagot. May kailangan kang malaman tungkol kay Doña Imelda. Pagkatapos noon,
Ibinaba na ang tawag. Iniwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Ang misteryosong tawag ay parang isang tinik na bumaon sa isip ni Teresa. Sino kaya yon? At anong sikreto ang tinutukoy niya na kayang sumira sa isang pamilyang kasing poderoso ng mga Alvarez? Ngunit sa dami ng nangyayari, isinantabi niya muna ang palaisipang yon at ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa nag-iisang bagay na kaya niyang kontrolin, ang pagluluto. Unti-unti, ang karinderya ni Aling Nene ay naging mas abala. Kumalat ang balita tungkol sa masarap na adobo, sa malinamnam na sinigang, at sa babaeng tahimik na nagluluto sa likod ng kusina. Isang babaeng sinubok ng tadhana, pero hindi nagpatalo. Ang mga customer ay dumarating hindi lang para kumain, kundi para na rin maging bahagi ng kanyang kwento ng pagbangon. Isang hapon, habang nagkakape si Nathaniel sa kanyang paboritong sulok, napansin nito ang isang mangkok na may maliit na lamat sa gilid na ginagamit ni Teresa para sa asukal. Alam mo ba ang kintsugi? Tanong ni Nathaniel. Umiling si Teresa. Ito ay isang sining sa Japan. Paliwanag niya, ang boses ay malumanay. Kapag nababasag ang isang mamahaling seramiko, hindi nila ito itinatapon. Sa halip, dinidikit nila ang mga piraso gamit ang isang espesyal na pandikit na may halong ginto. Tiningnan ni Teresa ang mangkok na may lamat. Para sa kanila, pagpapatuloy ni Nathaniel, ang isang bagay ay nagiging mas maganda at mas matibay hindi dahil wala itong sira, kundi dahil sa mga pinagdaanan nito. Ang mga lamat ang nagbibigay dito ng kwento, ang character. Ang mga salitang yon ay tumagos ng malalim sa puso ni Teresa. Hindi siya isang basag na gamit na dapat itapon. Siya ay isang tao na may mga lamat, oo, pero ang mga lamat na yon ang patunay ng kanyang mga laban. Kinabukasan, may isang bagong sulat kamay na karatula sa labas ng karinderya. Kintsugi Karinderya. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Aling Nene, nagsimulang mag-ipon si Teresa ng sarili niyang pera. Bawat sentimong kinikita niya mula sa kanyang bahagi sa benta ay itinatabi niya sa isang lumang lata ng biskwit. Gabi-gabi, binibilang niya ito. Hindi ito malaking halaga, pero ito ay sa kanya. Bunga ng sarili niyang pawis. Isang araw, habang pauwi mula sa palengke, napatingin siya sa sarili niyang mga paa. Ang suot niyang tsinelas, ang parehong tsinelas na suot niya nang palayasin siya, ay pudpud na at halos butas na ang swelas. Pumasok siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang bagong pares. Simple lang, kulay asul, pero para sa kanya, ito ay isang luho. Pagsakay niya sa tricycle, isinuot niya ito. Ang pakiramdam ng bago at makapal na guma sa kanyang talampakan ay isang pakiramdam ng dignidad. Ito ang kanyang unang hakbang, literal at makahulugan. Palayo sa kanyang nakaraan. Masaya ang kanyang pakiramdam pagdating sa karinderya. Ngunit ang nanangiti sa kanyang mga labi ay agad na naglaho. Isang pamilyar na kotseng Mercedes-Benz ang nakaparada sa tapat. At mula dito, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling bestida, nakalugay ang mahabang buhok at may suot na malaking sunglasses. Siya ang babaeng nakakapit sa braso ni Ricardo noong gabing iyon. Pumasok ito sa karinderya na para bang pag-aari niya ang lugar. Tiningnan niya ang menu na may pagkadiri. Bigyan mo nga ako ng bestseller niyo, sabi nito sa isa sa mga katulong, hindi man lang tumitingin sa kanya. Gusto kong malaman kung bakit bumabagsak ang taste ng mga tao ngayon. Inihain sa kanya ang adobong specialty ni Teresa. Kumuha ito ng isang maliit na subo, nginuya ito ng dahan-dahan, at pagkatapos ay malakas na ibinagsak ang kubyerto sa plato. Lumikha ng isang malakas na ingay na nagpatahimik sa buong karinderya. Tumingin ito sa paligid, sinisiguradong nakukuha niya ang atensyon ng lahat.
at saka ito tumingin ng diretso kay Teresa. Parang panis yata to. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa maganda nitong mukha. Isang ngiting naghahamon. Ang katahimikan sa loob ng kintsugi karinderya ay masakit sa tainga. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa dalawang babae. Ang isa ay nakatayo na may halong pagmamalaki at pang-aapi. At ang isa naman ay nasa likod ng counter. Hawak-hawak ang isang basang-basahan. Pero hindi si Teresa ang unang bumasag sa katahimikan. Abay kong panis, bakit hindi mo iluwa? Ang boses ay nanggaling kay Mang Cardo, ang construction worker na unang pumuri sa adobo ni Teresa. Tumayo ito. Ang malaki nitong katawan ay tila naging isang pader sa pagitan ng babae at ni Teresa. Kanina pa kami kumakain dito. Wala namang nagrereklamo. Baka naman ang panlasa mo ang may problema? Isang tawa ang narinig mula sa isa pang lamesa. Oo nga. Baka dila ng mayaman yan. Hindi sanay sa pagkain ng totoong tao. Namula ang mukha ng babae sa galit at hiya. Hindi niya inaasahan na kakampihan ng mga simpleng tao si Teresa. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag, nag-iwan ng tinging puno ng pagbabanta at mabilis na lumabas ng karinderya. Pagkaalis niya, nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Teresa, isang nangiting puno ng pasasalamat. Ngayon niya naintindihan, hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang linggo. Nagkaroon ng isang maliit na paliga ng basketball sa kanilang barangay. Isang taunang tradisyon. Noong mga nakaraang taon, si Teresa, bilang asawa ni Ricardo, ay isa sa mga pangunahing sponsor. Ngayon, nag-aalangan siyang lumabas. Baka pagtsismisan na naman siya. Magambag ka ng pansit, sabi ni Aling Nene. Hayaan mong matikman nila ang kintsugi. Kahit kinakabahan, nagluto si Teresa ng isang malaking bilaong pansit. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa basketball court. Iniiwasan ang tingin ng mga tao. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi mga bulungan, kundi mga ngiti. Ate Teresa, salamat sa pansit. Bati ng isa sa mga manlalaro. Teresa, iha, buti nakapunta ka. Sabi ng isang matandang ale. Nakita niya ang pagbabago. Hindi na siya si kawawang Teresa, ang asawang iniwan. Siya na si Ate Teresa, ang may-ari ng kintsugi karinderya. Nakahanap siya ng bagong pagkakakilanlan. Isang pagkakakilanlan na siya mismo ang bumuo. Habang pinapanood niya ang laro, napansin niya ang isang itim, makintab na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Nakatint ang mga salamin nito. Tila may nagmamasid. Pero bago pa niya ito pagtuunan ng pansin, isang malambot na kamay ang humawak sa kanya. Si Lola Flora, ang pinakamatandang residente sa kanilang lugar. Ngumiti ito, kulubot na ang mga gilid ng mata. Alam mo, iha, sabi ng matanda sa mahinang boses, lahat kami dito, nakikita namin ang paghihirap at pagbangon mo. Pinisilin nito ang kanyang kamay. Ipinagmamalaki ka namin. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpainit sa buong pagkatao ni Teresa. Ang pagtanggap ng komunidad ay isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Gabi na nang sila'y nagsara. Pagod pero masaya ang pakiramdam ni Teresa. Habang nagwawalis siya ng sahig, may isang babaeng biglang pumasok sa pinto. Payat ito, gusot ang damit, at ang muka ay puno ng takot. Nakilala niya ito. Isa ito sa mga dati nilang katulong sa mansyon. Si Lorna. Ma'am Teresa, hingal na sabi ni Lorna, nanginginig ang mga kamay. Kailangan ko po kayong makausap. Lorna, anong nangyari sa'yo? Lumapit si Lorna at ibinulong ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Teresa. Umalis na po ako sa mansyon. Hindi ko na po kaya. Ma'am, may hawak po akong sikreto. Isang sikretong sisira sa kanila. Sa kanilang lahat. Mabilis na isinara ni Aling Nene ang pinto ng karinderya at ibinaba ang closed na karatula. Ang tatlo ay umupo sa isang lamesa sa pinakasulok na bahagi ng kainan, malayo sa mga bintana. Ang takot sa mga mata ni Lorna
ay nakakahawa. Ano ang sikreto yan, Lorna? Tanong ni Teresa. Hinawakan ang nanginginig na kamay ng dating kasambahay. Huminga ng malalim si Lorna. Hindi po masamang tao si Sir Ricardo, ma'am. Panimula niya na ikinagulat ni Teresa. Mahina lang po siya. Anong ibig mong sabihin? Naalala niyo po ba? Mga 5 taon na ang nakalipas noong sinubukan ni Sir Ricardo na magtayo ng sarili niyang negosyo. Isang maliit na construction supply. Tumango si Teresa. Naalala niya kung gaano kasabik noon ang kanyang asawa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang may sarili itong pangarap, malayo sa anino ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, bigla na lang itong nalugi. Ang sabi ni Ricardo, malas lang daw talaga siya sa negosyo. Umiling si Lorna, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po yun malas, ma'am. Sinadya po yun. Sinadya? Sinong may gawa? Si Doña Imelda po. Sagot ni Lorna. Ang boses ay halos pabulong. Narinig ko po siya sa telepono. Isa-isa niyang tinawagan ang mga supplier ni Sir Ricardo. Siniraan niya ang sarili niyang anak. Sinabi niyang huwag pagkatiwalaan dahil wala raw itong alam. Narinig ko rin po nang kausapin niya ang business partner ni Sir. Binigyan niya ito ng pera para iwan si Sir Ricardo sa ere. Parang isang malakas na sampalang narinig ni Teresa. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang biglaang pagbabago ng isip ng mga supplier. Ang pagkawala ng kumpiyansa ni Ricardo sa sarili. Ang kanyang dahan-dahang pagbabalik sa pagiging isang sunod-sunuran sa kanyang ina. Bakit? Bakit gagawin yun ng isang ina sa sarili niyang anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Teresa. Dahil ayaw po niyang mawalan ng kontrol. Sagot ni Lorna. Gusto niya, si Sir Ricardo ay laging nakadepende sa kanya. Laging aasa sa pera at kapangyarihan niya. Isang tuta na kaya niyang utusan. Sa sandaling iyon, ang galit na nararamdaman ni Teresa para kay Ricardo ay biglang nagbago. Hindi ito nawala, ngunit nahaluan ito ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa. Awa para sa lalaking duwag. Awa para sa lalaking binansot ng sarili niyang ina. Ngayon niya naintindihan, hindi lang pala asawa niya ang kalaban niya. Hindi lang ang kabit nito. Ang kalaban niya ay isang buong sistema ng kasamaan at pagkontrol na pinamumunuan ni Doña Imelda. May pruweba ka ba, Lorna? Tanong ni Aling Nene. Tumango si Lorna, lalong nanginig. Mayroon po siyang isang maliit na itim na notebook, isang ledger. Nandoon po lahat ng mga transaksyon niya, lahat ng mga pinadalhan niya ng pera, lahat ng mga utang na loob na hawak niya sa leeg. Nandoon po ang patunay. Itinago niya ito sa loob ng lumang safe sa library. Isang notebook. Ang susi sa pagbagsak ng Reyna. Pero bago pa makapagtanong muli si Teresa, tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Monica Reyes ang tumatawag. Teresa, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at apurahan. May problema tayo. May mga sumbong na dumarating sa City Hall laban sa karinderya. Mga reklamo tungkol sa sanitation, sa permits. Mga walang basehang reklamo. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Ginigipit tayo, Teresa. Pagpapatuloy ng abogado. At malakas ang kutob ko na si Doña Imelda ang nasa likod nito. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo. Sunod-sunod ang pagdating ng mga inspektor mula sa City Hall. Hinalughog nila ang bawat sulok ng maliit na kusina ng Kintsugi, karinderya. Naghahanap sila ng mga butas, ng alikabok, ng kahit anong maliit na bagay na pwedeng gawing basehan para isara ang lugar. Pero sa tulong ni Attorney Reyes, naging handa sila, Teresa. Bawat permit ay nakadisplay, bawat sulok ay malinis, bawat regulasyon ay nasusunod. Sa huli, umalis ang mga inspektor nang walang makitang mali. Isang maliit na tagumpay iyon, pero alam ni Teresa na hindi pa tapos ang laban. Ang paggipit ay isang babala, isang patikim
sa kung ano ang kayang gawin ni Doña Imelda. Sa kabila ng lahat, hindi natinag ang mga customer. Tila mas lalo pa silang dumami bilang isang uri ng tahimik na protesta. Ang pagkain sa Kintsugi Karinderya ay naging isang pahayag ng pagsuporta. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa mansyon ng mga Alvarez, nagsisimula ng lumitaw ang mga unang bitak sa pader. Kumalat ang balita na ang bagong negosyong pinasok ni Ricardo, isang high-end na restaurant na pinondohan ng pamilya ng kanyang bagong kinakasama, ay nagkakaproblema. Malaki ang gastos pero kakaunti ang customer. Tila ang galing ni Ricardo sa pagpapatakbo ng negosyo ay kasama nang nawala noong una siyang sinabutahe ng kanyang ina. Wala siyang natutunan na sanay siyang laging may sumasalo sa kanya. Isang gabi, halos hating gabi na, tumunog ang cellphone ni Teresa. Isang pamilyar na numero. Si Ricardo. Nag-atubili siyang sagutin. Anong kailangan nito sa kanya? Hello? Tess? Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay mabagal at magulo. Lasing siya. Tess, kamusta ka na? Nanatiling tahimik si Teresa. Ang simpleng tanong na yon ay isang insulto. Ang gulo ng buhay ko ngayon, Tess. Pagpapatuloy nito, ang boses ay parang iiyak na. Lahat ng bagay nasisira. May narinig siyang boses ng babae sa background, sumisigaw. Ang boses ng babaeng pumunta sa karinderya. Nag-away sila. Miss na kita, Tess, sabi ni Ricardo. Ang mga salita ay halos hindi na maintindihan. Miss ko na. Yung luto mo, yung pag-aalaga mo, masyado silang magulo. Pinipilit nila akong parang ginawa akong tanga. Natrap ako, Tess. Natrap ako sa sarili nilang plano. Trap. Isang bitag. Iyon pala ang tingin niya sa bago niyang buhay. Isang bahagi ni Teresa ang nakaramdam ng kaunting hahe. Isang paghihiganti na hindi niya hinangad pero dumating. Pero mas nangingibabaw ang pagod. Pagod na siyang marinig ang boses nito. Pagod na siyang maging basurahan ng mga problema nito. Nang hindi sumasagot si Teresa, nagpatuloy si Ricardo sa kanyang pagmamakaawa. Tulungan mo ko, Tess. Hindi ko na alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman ng kanyang kwarto, nakita ni Teresa ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng handang sumalo sa lahat ng pagkakamali nito. Hindi na siya ang tagapunas ng kanyang mga luha. Dahan-dahan, pinindot niya ang end call. Ibinaba niya ang telepono sa lamesa at kasabay noon ay ang pagbaba ng huling bigat sa kanyang dibdib. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Kinabukasan, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Naglakad-lakad siya sa parke kasama si Nathaniel. Isang bihirang pagkakataon para makalanghap ng sariwang hangin. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno, sa gitna ng kanilang tahimik na pag-uusap, biglang hinawakan ni Nathaniel ang kanyang kamay. Hindi ito isang paghawak na mapusok o biglaan. Ito'y malambot, magaan, at puno ng respeto. Nagulat si Teresa. Pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hindi binawi ni Teresa ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya itong manatili sa loob ng palad ni Nathaniel. Isang init ang gumapang mula sa kanyang kamay, papunta sa kanyang buong katawan. Isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Isang init na nagsasabi ng pag-aalaga, hindi pag-aari. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay puno ng pag-unawa. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Basag ni Nathaniel sa katahimikan. Ang tingin ay nasa daan. At ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang sitwasyon. Hindi. Mabilis na sagot ni Teresa. Hindi ko yan iniisip. Tumigil si Nathaniel at humarap sa kanya. Ang totoo, Teresa. Kaya ako madalas sa karinderya mo. Bukod sa masarap ang luto mo, ay dahil nakikita ko sa'yo ang isang bagay na hinahangaan ko. Ang katatagan. Huminga siya ng malalim. Ang dati kong asawa, hindi pera ang problema namin. Tiwala.
Pinagkatiwalaan ko sa kanya ang lahat ng ipon ko para sa isang negosyo. Yun pala, ginamit niya ang pera para sa ibang bagay, para sa ibang tao. Ngayon, si Teresa naman ang napatingin sa kanya ng may bagong pag-unawa. Ang sakit ng pagtataksil ay maraming mukha. Hindi man pareho ang kanilang kwento, pareho ang sugat na iniwan nito sa kanilang mga puso. Kaya nang makita kitang unti-unting bumabangon, pagpapatuloy ni Nathaniel, parang binibigyan mo rin ako ng pag-asa na posible palang magsimula ulit. Walang mga pangako, walang mga matatamis na salita, tanging isang tapat na pag-amin na nag-ugnay sa kanilang dalawa sa isang mas malalim na antas. Pagbalik nila sa karinderya, napansin ni Teresa na umuuga ang isa sa mga lamesa sa sulok. Naku ko, kailangan na yatang ayusin yan, sabi niya. Ngumiti lang si Nathaniel, naghubad ng kanyang relos at inilagay sa ibabaw ng counter. May martilyo ka ba dyan? Sa loob ng sumunod na kalahating oras, ang doktor at ang kusinera ay magkasamang nagkumpuni ng isang sirang lamesa. Si Teresa ang tagahawak, si Nathaniel ang tagapukpok. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit. Ang kanilang mga tawa ay naghahalo sa bawat pagmintis ng martilyo. Isang simpleng gawain, pero para sa kanila, ito ay parang pagbubuo ng isang bagay na bago. Nang matapos sila, sabay silang napaupo sa upuan, pagod pero masaya. Habang nagpupunas ng kamay si Nathaniel, muling napansin ni Teresa ang itim na kotseng pamilyar sa kanya, nakaparada sa kabilang kalsada. Pero ngayon, bumukas ang pinto nito. Isang matandang lalaki na nakabarong ang bumaba. Hindi ito tumingin sa karinderya. Ang mga mata nito ay matalim na nakatitig kay Nathaniel. Bago pa makapagtanong si Teresa, umandar na muli ang kotse at nawala sa kanto. Gabi na. Tapos nang magligpit si Teresa at isasara na sana ang pinto nang may isang anino na humarang dito. Natigilan siya. Si Ricardo, hindi siya lasing. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Teresa dati sa kanya. Desperasyon. Teresa, sabi nito, ang boses ay pagod at basag. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi siya nagmamakaawa na parang lasing. Ang kanyang tono ay seryoso. Tono ng isang taong wala ng ibang malalapitan. Tulungan mo ako, Teresa. Please. Tinitigan ni Teresa ang lalaking nasa harapan niya. Ang dating asawa na minsan ay sentro ng kanyang mundo. Ngayon, para na lang siyang isang multo mula sa nakaraan. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang malawak na kapatagan ng kapaguran. At bakit ako? Mahinahon niyang tanong. Bakit ako ang lalapitan mo? Dahil ikaw lang ang matino sa lahat ng ito. Tess, halos pabulong na sagot ni Ricardo. Niloko nila kami, ang pamilya niya. Hindi lang pala ako ang habol nila, ang buong kumpanya. Inubos nila ang lahat. Nag-set up sila ng mga pekeng transaksyon, mga pekeng kumpanya. Ngayon, wala na. Lahat ng pinaghirapan ni Mama, mawawala na. Ang kwento ay lumabas na parang isang ilog ng lason. Ang babaeng ipinalit sa kanya, ang pamilya nitong mukhang kagalang-galang, ay isa palang sindikato. Si Ricardo ay isang tulay, isang perpektong tanga para makuha nila ang lahat. Tumingin si Ricardo sa loob ng karinderya, sa mga lamesang pinaghirapan ni Teresa. Alam kong mali ako, Tess. Alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan ko ng tulong mo. Baka may maitutulong ka. Kahit konting payo lang. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. At sa katahimikang yon, nakita ni Teresa ang kanyang kalayaan. Dahan-dahan, isinara niya ang pinto. Hindi malakas, hindi padabog. Isang simpleng pagsasara lang
Nakasabay ay ang pagsasara ng huling pinto sa kanyang nakaraan. Wala na akong kinalaman dyan, Ricardo, sabi niya mula sa loob. At pagkatapos noon, tumalikod na siya. Kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Hawak ni Aling Nene ang isang dyaryo. Ang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ng malakas ang headline. Pamilya Alvarez, biktima ng milyon-milyong pisong scam ng ganib mabangkarote. Ganting amang langit, sigaw ni Aling Nene na may halong galak. May hustisya pa rin pala sa mundo. Akalain mo yon, ang reyna bumagsak sa sarili niyang kaharian. Ang mga customer sa loob ng karinderya ay nagkakagulo, nag-uusap, nagpapahayag ng kanilang opinyon. Isang malaking selebrasyon ng karma. Pero si Teresa, na abala sa pagmamasa ng harina para sa pandesal, ay hindi kumikibo. Ang kanyang mga kamay ay ritmikong gumagalaw, paulit-ulit, habang ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, walang ngiti, walang bakas ng paghihiganti. Para sa kanya, ang balitang ito ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang ingay lamang mula sa isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Maya-maya pa, isang tricycle driver ang pumasok na humihingal. Nakakagulo po sa tapat ng mansyon ng mga Alvarez. Sinusugod sila ng mga pinagkakautangan nila. Ang kwento ay mabilis na kumalat. Mga taong sumisigaw, nagwawala, humihingi ng bayad. At sa gitna ng lahat, nakita raw si Doña Imelda, hindi na ang eleganteng donya na kilala ng lahat, kundi isang babaeng magulo ang buhok, sumisigaw pabalik sa mga tao. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ang araw ay lumipas na puno ng drama at tsismis. Pagsapit ng gabi, nanumbalik na ang katahimikan. Nagliligpit na si Teresa, handa nang umuwi, nang isang anino ang huminto sa pintuan ng Kintsugi Karinderya. Isang babae. Ang damit niya ay gusot. Ang buhok niya ay magulo. Ang kanyang mukha ay pagod at tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang araw. Wala na ang dating tigas ng kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Teresa dati. Pagkatalo. Nakatayo doon si Doña Imelda, hindi na bilang isang reyna, kundi bilang isang pulubi na kumakatok sa pintuan ng taong minsan niyang itinapon. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Aling Nene ay lumabas mula sa kusina, handang magsalita. Ngunit isang senyas mula kay Teresa ang nagpatigil dito. Ito ay laban ni Teresa. Siya lang ang pwedeng tumapos nito. Maupo po muna kayo, sabi ni Teresa. Ang boses niya ay kalmado, walang bakas ng galit o pagtatagumpay. Ito ang boses ng isang taong may kontrol sa sitwasyon. Nag-aalangang umupo si Doña Imelda sa isa sa mga simpleng upuang kahoy. Ang upuang minsan ay hinamak niya. Nakatungo lang si Ricardo sa tabi nito, parang isang batang napagalitan na hindi magawang tumingin sa kanyang kausap. Walang nagsalita. Hinintay lang ni Teresa na sila ang maunang magsalita. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang katahimikan, tumikhim si Doña Imelda. Teresa. Panimula niya, ang boses ay garalgal at hindi pamilyar. Wala na ang dating bagsik. Alam kong wala akong karapatan. Pero, hindi niya matuloy ang kanyang sasabihin. Ang pride, kahit durog na, ay mahirap pa ring lunukin. Si Ricardo ang nagpatuloy. Ang boses ay halos hindi marinig. Kailangan namin ng tulong, Tess. Tulong pinansyal. Kahit ipapangako naming babayaran ka namin. Pag nakaahon kami, nakinig lang si Teresa. Tinitimbang niya ang bawat salita. Tinitingnan ang mga mukha sa harapan ni niya. Ang mukha ng babaeng dumurog sa kanya at ang mukha ng lalaking hinayaan itong mangyari. Pero imbes na sumagot, tumayo si Teresa at tahimik na naglakad papunta sa kusina. Nagkatinginan si Doña Imelda at Ricardo
Ang kanilang mga mukha ay puno ng kalituhan. Iniwan na ba sila? Tinatalikuran na ba sila sa gitna ng kanilang pagmamakaawa? Ilang sandali pa, bumalik si Teresa. May dala siyang isang tray. Sa ibabaw nito may 2 mangkok ng mainit na guto. Umuusok pa at may amoy na pamilyar at nakakaginhawa. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga ito sa lamesa, isa sa harap ni Doña Imelda at isa sa harap ni Ricardo. Naglagay din siya ng 2 kutsara. "Kumain muna kayo," sabi niya sa mahinahong boses. "Mukhang maghapon pa kayong hindi kumakain." Ito ay isang aksyon na hindi nila inaasahan. Isang aksyon na mas matindi pa sa anumang sigaw o sumbat. Isang aksyon ng habag, hindi ng kahinaan. Walang nakapagsalita. Kinuha ni Doña Imelda ang kutsara. Ang kamay ay nanginginig. Sumubo siya. Ang init ng sabaw ay tila nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang namumutlang mukha. Ganoon din ang ginawa ni Ricardo. Kumakain ng nakayuko. Ang mga balikat ay nakakrus. Sa loob ng kintsugi karinderya, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa mangkok. Ang dating makapangyarihang mag-ina, ngayon ay tahimik na kumakain ng tulong mula sa taong kanilang itinakwil. Nang maubos nila ang goto, muling tumingin si Teresa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang malinaw at matatag na kapasyahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Imelda. Ang mga mata na minsan ay kinatakutan niya. "Mayroon po akong kondisyon." Nag-angat ng tingin si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nag-aabang. May bahid ng pag-asa na marahil ay mayroon pa ring presyo ang pagpapatawad. Si Ricardo naman ay nanatiling nakatungo, handang tanggapin ang anumang kaparusahan. "Ang kondisyon ko po," dahan-dahang sabi ni Teresa, "ay hindi pera." Ang mga salitang iyon ay tila isinabit sa hangin. Kung hindi pera, ano? Paghihiganti? Isang pampublikong paghingi ng tawad? Tumayo si Teresa, hindi para umalis, kundi para lumakad papunta sa isang maliit na drawer sa likod ng counter. Kumuha siya ng isang brown na folder. Tahimik siyang bumalik sa lamesa at dahan-dahang inilapag ito sa harap ni Ricardo. Sa ibabaw nito, nakapatong ang annulment papers na ipinadala nila. Ngunit ngayon, sa dulo ng bawat pahina, naroon na ang kanyang pirma. Malinis, buo, at pinal. "Hindi ko kayo bibigyan ng pera." Pagpapatuloy ni Teresa, ang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. "Dahil hindi pera ang solusyon sa mga problema ninyo. At hindi ko na rin responsibilidad yan." Tumingin siya sa kanila, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang taong nakatayo sa mas mataas na lugar. "Ang ibibigay ko sa inyo," sabi niya, itinuturo ang mga papeles, "ay kalayaan. Ang kalayaang matagal niyo ng gusto. Ang kalayaang magsimula muli nang wala ako." Kinuha ni Ricardo ang mga papeles. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. "At sa pagbibigay ko niyan sa inyo," dagdag ni Teresa, "ay kinukuha ko na rin pabalik ang sa akin." Huminga siya ng malalim. Isang paghinga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, itinatapon ang 10 taon ng bigat at sakit. "Pinapatawad ko na kayo," sabi niya. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Imelda. "Hindi para sa inyo, kundi para sa akin, para sa sarili kong kapayapaan." Walang nakapagsalita. Ano pa ba ang sasabihin? Si Doña Imelda, ang babaeng sanay na lahat ay nakukuha sa pera at kapangyarihan, ay natalo. Natalo hindi ng galit, kundi ng isang kabutihang loob na hindi niya kayang tumbasan o unawain. Dahan-dahan silang tumayo at naglakad palabas. Walang lingon-likod. Iniwan nila ang karinderya na dala-dala ang papel na magpapalaya sa kanila. Ngunit mas mabigat ang pasanin kaysa noong sila'y dumating. Naiwan si Teresang nakatayo sa gitna ng kanyang munting kaharian.
Napatingin siya sa paligid, sa mga upuan, sa mga lamesa, sa kalderong pinaglutuan niya ng goto. Dito niya natagpuan ang kanyang sarili. Isinara niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto. Si Nathaniel. Nakita nito ang bakas ng emosyon sa mukha ni Teresa. Hindi na ito nagtanong. Lumapit lang ito at tahimik na hinawakan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong yun, tumingala si Teresa sa kanya. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay iba na. Hindi na ito ang ngiti ng isang taong sinusubukang maging matatag. Ito ay isang ngiti na buo, walang halong pait, at totoong totoo. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Nathaniel. Pinipisi lang kanyang kamay. Para sa bagong simula? Makalipas ang 2 taon, ang Kintsugi Karinderya ay hindi na lang isang maliit na kainan sa kanto. Isa na itong respetadong restaurant na may 2 branch. Ang pangalawang branch, mas malaki at mas maganda, ay magbubukas na sa susunod na linggo. Sa loob ng bagong kusina, abala si Teresa sa pag-aayos ng mga gamit. May isang maliit na dumi ng harina sa kanyang pisngi. Lumapit si Nathaniel mula sa kanyang likuran at gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niya itong pinunasan. "Excited ka na ba, boss?" tanong ni Nathaniel. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga habang pinagmamasdan ang babaeng kanyang minamahal. Ngumiti si Teresa, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Sobra," sagot niya. "Pero masaya ako dahil kasama kita dito." Ang kanilang relasyon ay hindi isang whirlwind romance. Ito ay itinayo ng dahan-dahan sa pundasyon ng respeto, pag-unawa, at mga pinagsamahang sandali ng paghilom. Isang delivery boy ang pumasok at iniabot ang ilang sulat. Habang binubuksan ni Teresa ang mga ito, mga bill, mga imbitasyon, isang postcard ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang larawan ay isang simpleng dalampasigan sa isang malayong probinsya. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging isang pamilyar na sulat kamay sa likod. "Tess, sana nasa mabuti kang kalagayan. Natagpuan ko na ang kapayapaan dito. Sa isang simpleng buhay, malayo sa lahat ng gulo. Ngayon ko lang naintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Patawad sa lahat. Ricardo." Hinawakan ni Teresa ang postcard. Walang kirot, walang galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Kinuha niya ang postcard at itinabi sa isang maliit na baul kung saan nakalagay ang mga luma niyang alaala. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na kinikilala niya, pero hindi na nakakagapos sa kanya. Kinahapunan, isa sa mga bago nilang empleyado, isang batang-batang babae, ang aksidenteng nakabasag ng isang magandang platong seramiko. Nanginginig ito sa takot habang pinupulot ang mga piraso. "Naku ma'am, pasensya na po. Babayaran ko na lang po," sabi ng dalaga. Naiiyak na. Ngumiti si Teresa at lumapit. Kinuha niya ang mga piraso mula sa kamay ng dalaga. "Huwag kang mag-alala," sabi niya sa malumanay na boses. "Hindi natin yan itatapon. Aayusin natin." Kumuha siya ng isang maliit na kit. Sa harap ng nagtatakang empleyado, maingat niyang pinagdikit ang mga basag na piraso gamit ang isang espesyal na pandikit. At pagkatapos ay binudburan ang mga linya ng gintong pulbos. Sa kintsugi, paliwanag ni Teresa habang ginagawa ito, hindi natin itinatago ang mga lamat. Sa halip, ipinagmamalaki natin ang mga ito. Dahil ang mga sugat, ang mga pinagdaanan, iyan ang nagpapatibay at nagpapaganda sa atin. Sa ilalim ng ilaw ng kusina, ang dating basag na plato ay naging isang obra maestra. Ang mga gintong linya ay kumikinang, mas maganda pa kaysa noong ito'y buo upa. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Nathaniel. Ngumiti siya. Sa kanyang mga mata, si Teresa ay parang ang platong iyon, isang babaeng dinurog ng mundo. Pero sa halip na magpatalo, ginamit niya ang ginto ng kanyang katatagan
para buuin muli ang sarili, mas maningning, mas matibay, at mas maganda kaysa dati.